Okay, lesson 4. These are objectives or lesson outcome, learning outcomes ng ating lesson. So I will make you responsible for this topics to be covered. And we have the topics to be covered. The agenda for today, these are the topics: taxable gains, capital, ordinary gains, passive income, and classification of taxpayers natin. So, ito yung mga kinds of taxable income or gains. Pag sinabing taxable income, ito yung mga income ninyo sa company or sa personally na babayaran na ang taxes. Take note, hindi lahat ng income yung nabayaran ng tax. Pag ikaw may sweldo at hindi lumampas ng 250,000 ang sweldo mo sa isang taon, hindi ka magbabayad ng tax. Alright? So, pag ikaw ay income tax earner, di ba magkano minimum wage? 645 ba? 645. That is 19,350 per month na sweldo. Okay, times 12. 232,200. Ayan. Pag minimum wage earner ka, guys, wala kang babayarang tax. Kasi hindi umabot ng 250,000 isang taon ang iyong gross income. Okay? Pero may mga income na taxable. Ito yung mga taxable income na dapat mong bayaran ng tax sa Bureau of Internal Revenue. Pag ikaw ay empleyado or ikaw ay isang negosyante. Okay? So taxable income number 1, capital gain. We're going to discuss later what is capital gain, what is ordinary gain. Ang ordinary gain, ito yung mga income, base income na iyong na-earn in the course of your business. Whether it is sole, partnership, or corporation. Business income from business. Yung letter B, compensation income. Ito yung income mo sa iyong sweldo. Compensation means salary, di ba? Pero maraming klase ng compensation. Pwede kang mag-earn ng sweldo, pwede kang mag-earn ng consultancy fee, pwede kang mag-earn ng honorarium, pwede kang mag-earn ng professional fee. Right? Ang tawag natin sa mga ina ay compensation. Binabayaran for your service or for your employment. Letter C is passive income. Passive income is those income that you are not working very hard to earn. May mga income na nakaupo ka lang, pero meron kang in-earn na income. Right? Example, pag meron kang investment sa bangko, may deposit ka sa bangko 1 million. Tapos yung 1 million mo, nag-earn siya ng interest bawat buwan. Bawat buwan, yung 1 million mo, meron siyang interest na 10% or 5%. So that is 50,000 pesos per month. Tinatanggap mo buwan-buwan sa bangko. Interest income. That is example of passive income. Passive kasi hindi masyadong pinaghirapan. Dumarating na lang sa kusa. Sa'yo. Right? Another example of passive income. Meron kang pinaupahang apartment. 10-door apartments. Ang bawat pinto ay 15,000 pesos. Times 10 monthly. 150,000 month lang yung passive income. So, once again, passive income kasi hindi masyadong pinaghirapan. Dumarating na sa kusa. Ang sarap passive income Parang kasi empleyado ka, you're working very hard for your salary. Overtime, babiyahe ka, pagod na. So, mabigat. Pinaghirapan talaga Pero passive income, yan yung mga income na kusang dumarating sa'yo. Hindi mo sa masyadong pinaghirapan. Right? So, letter D, another type of income. Ito yung income na nakita mo pag nakahukay ka ng treasure. Gold, diamonds, oil, or silver sa yung backyard tapos binenta mo sa pina-assess mo tapos meron siyang value. Example, gold. Pagkano bang value ng gold? Isang bar ng ginto, that is very expensive na. Millions of pesos. Nahukay mo na. So, that is found treasure. Example of income. So, moving on to next slide. Ito mga capital gains So, kanina yung capital gains, number 1, we're now going to define what is capital gain. Yung ordinary gain, napakita na natin mga sample of ordinary gain. Now, what is capital gain na ginagamit natin sa business? Ano bang ibig sabihin ng asset sa negosyo natin? Asset. Have you heard the word asset before? Ano ibig sabihin ng asset?
Ang capital gains daw, ito yung mga gains or income from the sale or exchange of capital asset. Maraming klase ng asset. Personal asset, capital asset. Pag sa personal asset, ito yung mga asset mo personally. Sasakyan, kotse, bahay mo. Personal yan. Ha? Pag sinabing capital asset, ito yung mga asset na ginagamit sa negosyo ninyo. Right? So ano ibig sabihin ng asset sa business? Ari-arian ng company na ginagamit sa business. Ayan, mga asset yan, resources ng business. So sa company, meron kayong mga asset na ginagamit like sasakyan, vehicle, land, improvement, furniture, equipment, supplies, inventory ng inyong mga business. Yan ay mga asset. Capital asset. Kapag sinabing capital gains, or gains mo or tubo, pag nagbenta ka ng isang capital asset, alright? Or asset na ginagamit sa business. Okay? O letter A, sample ng capital asset. Pag ikaw daw ay nagbenta ng stocks mo sa isang corporation, can you recall what is stock? Stock is an investment. Right? Example, meron kang pera, no? Meron kang pera, you are OFW. Tumuwi kang Pilipinas, marami kang perang dala. Like 10 million pesos. Right? So saan mo siya gagastusin? Saan mo gagamitin 10 million pesos? Marami kang pwedeng pasukan ng 10 million. Pwede sa bangko, pwede sa property, pwede ipasok ang franchise ng Jollibee, or pwede kang bumili ng stocks. If you want to own a portion of a corporation, ang gagawin mo, bibili ka ng stock. Example, you want to be an owner of San Miguel Corporation, ang gagawin mo, bibili ka ng stock ng San Miguel Corporation. Pag meron ka ng stock, ang tawag sa iyo ay stockholder na. Investment yan, ha? Ibig sabihin, bawat taon, yung stock mo sa San Miguel, nag-earn sila ng profit. Example, sa amin din San Miguel, lahat ng stockholder ng corporation namin, meron pa yung dividend na 50 pesos bawat shares na hawak-hawak mo. So, investment yan. Kapag gusto mo i-benta stock mo, San Miguel Corporation, at tumubo ka, yan tinatawag natin letter A. Income from dealings in shares of stocks of a domestic corporation. Example, bibenta ko lang share ko sa San Miguel Corporation. Bakit? Mag-abroad na ako eh. Binenta mo ngayon. Tumubo ka. So that is capital gain. Right? So letter B, income from dealings in real property located in the Philippines. Ito naman ay lupa ng company nyo na binenta ninyo tapos meron kang tinubo. Example, yung lupa mo, pagkakabili mo 10 years ago, 500,000. In 2025, binenta mo siya for 700,000. So tumubo ka ng 200,000 pesos. That is letter B. Income from dealings, that is capital gains. Right? And letter C, income from dealings and other capital assets other than A and B. Right? Benta ka ng sasakyan. Sasakyan ng company, ha? Binenta mo, that is capital asset. Then pag tumubo ka, that is you have income. We call that capital gains. Kasi pag sinabing gains, tubo. Right? Tubo sa pagbenta ng something. Pwedeng stocks, pwedeng property, real property, or other real property like sasakyan. Okay, yun ang ating capital gain sa business. So pag ikaw ay tumubo, capital gain, that is, merong tax na babayaran. Okay, moving on to next slide natin. Ito naman ay ordinary gains. So magkaiba yun, no? Ang capital gain are gains from sale of capital asset. Ginagamit na asset sa business na. Kapag sinabing ordinary gains, ito yung mga gains mo sa income or in selling property na hindi capital asset. So ibig sabihin na, pag hindi na ginagamit sa business, yung asset na yan, that is not a capital asset. Example, personal na kotse, that is capital asset. Personal na bahay, that is capital asset. Personal na building, that is capital asset. Kasi dapat natin ihiwalay, guys, no? Iwalay natin yung property ng business mo tapos property ng iyong personal. Kasi pag ikaw ay negosyante, example, meron kang sari-sari store, di ba? Tapos naubusan ka ng mantika, naubusan ka ng toyo, naubusan ka ng magic sarap. Anong ginagawa mo? Pumupunta ka sa tindahan mo para kumuha. Minsan di mo binabayaran. Sabi mo, di ko na mabayaran kasi sarili ko naman tindahan eh. Mali. Kasi yun ay pera ng business
iba naman yung pera mo personally. So, dapat binabayaran mo yon. Hiwalay yung pera mo sa asset mo and personal asset and asset ng iyong sarili negosyo. Maghiwalay siya. Hindi pwede pagsamahin kahit sarili mo yan. Right? So pag-asset na pang-negosyo capital, pag-asset na personal, hindi yan mga sinatawag natin ordinary asset. Yung sinasabi ko kanina, personal na car, vehicle, building, hindi ginamit sa business, lupa, hindi ginagamit sa business, those are personal. Depende pagsamahin ha. Pero paano yung computer na personal ko tapos ginagamit ko sa ginagamit ko sa business. Okay? So ano na yan? Gamit mo na yun sa business. Kasama na sa asset ng business, yung computer na iyong ginagamit. Yung sasakyan, Sasakyan, ginagamit sa business. Hindi mo pwede yung gamitin na. Kasi pag ikaw ay, di ba may nakalagay na kulay pula sa mga sasakyan for official use only. Ibig sabihin, ginagamit lang sa official purpose ng business. Right? Kasi pang negosyo na yan. Depende pagsamahin. Okay? So, pag binenta yung isang asset na personal, that is ordinary gain. Right? Example, sa sasakyan, binenta mo. Yung sasakyan, ang kanyang value is, 230,000. Tapos pinayos mo siya. Tapos binenta mo siya. Binenta mo ng 350,000. So, meron kang tubo na 120,000 pesos. Yan tinatawag nating gain. Right? So, ilang klase yung ating, ano yung mga types of business ating binapag-aralan sa business? Di ba maraming klase ng negosyo? Pero mayroon tayong mga basic type of business. Ano ba yung mga basic type of business organization na meron kayo? Ang pinakauna, sole, proprietorship. Partnership, sole, and corporation. Yung mga type ng business. Type of business organization ha. Type of business organization. Sole, partnership, and corporation. Right? Ano naman yung klase ng business? Yung kanina kasi, tatlong klase ng business organization, sole, partnership, and corporation. Ano naman yung klase ng business na pwede mo itayo? Tatlo din siya. Yung una, manufacturing. Ano yung pangalawa? Yes, merchandising. Merchandising or retailing ang tawag natin dyan. Merchandising, retailing, or trading ang tawag natin dyan sa pangalawa. Okay? So, ano yung pangatlo? Service-based business. Yon. Manufacturing, service-based, and merchandising. So, sila ay nag-earn ng income. We call those as business income. Okay? So, negosyo. Yung number 2, ito naman income from profession. Professional ka, for example, meron kang kinikita. Example, doctors. Pag na ikaw nagpa-check up sa doctor, meron kang binabayaran sa kanila. Check-up charge like 500 pesos or 800. So for them, on their part, we call those as income from practice of profession. Doctor, attorney. Okay? Sa mga professor, sa amin, kami, ang aming income, we call those as professional income. Yan. Okay? Doctor, dentist, psychologists, architects, mga engineers, na nagpapakonsult kayo sa kanila, consultants, those are samples of professional income under business income. Sa kape pag meron kang marami kang pinagkikitaan ng income. Okay? Ang aking income, ganoon din, iba-iba. Meron kang income from profession, meron kang income from salary, tapos meron kang income from business. Kasi meron akong business na maliit. Right? Do you know tok-tok business? Do you know tok-tok? Pag kulay dilaw, yun ang gamitin nyo. Kulay dilaw, tok-tok. Tok-tok delivery. Mas mura yun ha. Kasi I own a tok-tok. I own a franchise of tok-tok. Meron akong mga riders na nagde-deliver. Yan, tok-tok. So, go tok-tok. Kulay dilaw. Sa kulay orange, mahal eh. Kalala mo, mahal doon, di ba? Sa tok-tok, mura lang. Example, lang yan eh. Mula sa Fairview hanggang PMC, lang yan eh. Nasa wala pang 100 eh. Parang 80 pesos lang eh, tok-tok delivery. Yun ang gamitin niya, mag-install kayo ng tok-tok sa mga apps yan para magamit yun sa mga delivery. Yan, that is income from
business and income from practice of profession. So marami kang mga racket. Ayan. Alright, next slide tayo guys. Okay, passive income. Okay, mga klase ng passive income. Ito passive income, nakaupo ka lang. Pa-juice ka lang, di ba? Pero may pumapasok na pera sa'yo. Okay, pwedeng sa negosyo, pwedeng sa investment, pwedeng sa bangko. Pag meron kang pera sa bangko napakalaki, passive income yun eh. Example sa bangko, 10 million pesos. Tapos bawat buwan, nag-earn silang interest na 5%. 500,000 bawat buwan na passive income. Di ba? Laki na ng iyong kita dun sa investment mo. So, passive income yan. May tatlong klase ng passive income. Mga income na hindi tinatax at mga income na sa labas ng Pilipinas or income sa loob ng Pilipinas. Kasi pero kung pwede kang magbangko sa labas no? Example, meron kang bangko sa Hong Kong Bank. Nag-earn siya ng interest or income sa loob ng Pilipinas na bangko. Nag-earn siya ng interest. So, iba-iba yung mga taxes na binabayaran sa mga yan. Okay? Example, mga time deposit, savings deposit, ibang mga tax yan. Depende sa tax and investment, yung tax na binabayaran. Anyway, those are examples of passive income. O, di ba? Sarap ng passive income, no? So, meron kang business or meron kang negosyo, passive income. Nakupo ka lang, sa passive income. Pag tumaya ka sa loto, nanalo ka, o pasok mo sa bangko yan. Loto, 175 million pesos. Pinasok mo sa loto. Pinasok mo sa bangko. So, malaki ka ng interest sa earn. So, parang kahit bawat buwan, yung interest lang yung withdraw, way ka na. Okay? Kasi income yun eh. Tapos pasok mo sa negosyo, bili ka ng franchise, no? Franchise ng Tok-Tok. Franchise ng Jollibee. O, passive income. So, ang daming sources ng income na pwedeng pagkakitaan. Alright? O baka meron dito sa inyo meron dito sa inyong may passive income yung meron kang paupahan, apartment or condo unit. O pwede lang bumili ka condo unit. Tapos paupahan mo siya. Huwag mong tirahan, paupahan mo siya. Passive income. Ipasok mo sa Airbnb. Mag-earn siya ng interest. Mag-earn siya ng income, rent income. So passive income tawag natin dyan. Sarap na ng mga may passive income. Alright, so let's move on sa ating next one. Alright, so let's move on. Moving on sa ating slide. Okay, so additional type of passive income. Okay. So another type of passive income, yung kanina, rental or investment sa bangko. Ito naman, pag meron kang share sa partnership, that is passive income. Alright? Example, si Justin, si Cassandra, si Jasmine, si Kim, and Rizalyn, nagtayo ng partnership. Di ba sila, di ba? Partners. Sabi nung apat, sige, kami lang mag-manage actively ng ating partnership. Example, retailing, tapos siya? Ang mayari, 5. So, partnership, automatically partnership yan. Okay? Tapos yung apat, active sa business. Tapos yung isa, si Justin Jane, hindi siya masyadong active. Pero siya ay naglagay lang ng pera sa business, pero hindi siya kasama sa pag-manage ng business. Pwedeng ganun no? Pwedeng ganun Ang tawag natin sa kanya silent partner. Yung mga naglagay lang ng pera, pero hindi masyadong active. Pero yung apat, active sa business. Right? Merong silent partner. Justin Jane. Si Jane, bawat buwan, kumukuha na lang siya ng share doon sa partnership, sa negosyo. Okay? Pero syempre yung apat, mas malaki ka na lang share kaysa kay Jane. Kasi yung apat ay naglagay ng pera, tapos naglagay ng labor sa business. Yung isa, si Justin Jane, capital lang, pera lang talaga. So, mas maliit ang kanyang share sa negosyo. Pero bawat buwan, tumatanggap siya ng share sa partnership. Example, bawat buwan, 50,000. Wala siyang ginagawa. Yung kanyang pera, tumutubo lang. Pero yung kanyang mga partners, ang tinatanggap ay 250,000 per month. Kasi mayroon silang involved sa capital and labor.
Yung tinatanggap ni Jane, that is passive income. Kasi hindi siya masyadong active sa kanyang partnership. Sarap no? Parang nakupo ka lang, tapos pa juice ka lang, nanonood ka ng Netflix, bawat buwan meron kang 250,000, 150,000 pesos. Passive na passive. Diba? O, saan ka pa dyan? So, malaking ano yan, malaking pera para sa'yo. Alright? So, dito mayroong passive income. Baka may tahimik dyan, pero mayroong tinatanggap na passive income bawat buwan, no? Meron mo dyan, pamana ng lolo, diba? Meron siyang gold, meron siyang condo unit, meron sa tindahan, no? Na may tindera siya doon, yung benta binibigay lang sa kanya, o passive income yan. Right? So, pwedeng hindi partnership, pwedeng isang business na o negosyo na hindi siya masyadong actively involved. Example, si Merly, meron siyang beauty parlor, no? So, laki ng kanyang beauty parlor. Meron siyang limang beautician. Tapos 3 taga-manicure. Ang dami, no? Imagine yung kanyang mga client sa kanyang beauty salon. Magkano pariban? 1.5? Pag meron siyang 3 nagpariban, 4.5. Magkano pagupit sa babae? 100? Magkano pa manicure? Pamanicure ng paa. Pamanicure ng paa, isang araw. Yung kanyang beauty parlor. Sabihin natin kumikita isang araw, gross. Kumikita mga 25,000 pesos. Gross income. Less the expenses. Sabihin natin isang 18,000. 15,000 bawat araw. Hindi involved si Merly doon, nasa bahay lang si Merly. Yung kanyang beautician, binibigyan na sa kanyang pera, sa kanyang Gcash sa araw-araw yung tubo ng business. Passive income, ang tawag natin dyan. So, ang income, pwede sa partnership, pwede sa sole proprietorship. Sarap, no? O baka merong dyan, mga ganong klase ng negosyo na, na talagang kumikita ka. Okay, franchise food Jollibee, no? Sample, 50 million. Kumikita siya sa loto, tumama sa loto, 50 million franchise, for example, Jollibee. Imagine, isang araw, no? Yung kanyang passive income. Napakalaki. Yan. Okay, so, yan magtatrabaho nun, fast food. Pag Jollibee kasi, kasi pag Jollibee, Jollibee is, fried chicken. Fried chicken, hindi masyadong healthy kasi mamantika. Diba? Mas healthy yung litsong manok, diba? Kaela? Litsong manok. Dapat mo yung chokes to go. Yung chokes to go, dito? Sarsa pa lang. Ay, masarap kahit walang sarsa, yan. Masarap kahit walang sarsa, chokes to go. Dapat naman may kaela. Slogan ka rin. Mas masarap kahit walang manok. Ayun, sarsa pa lang. Mas masarap kahit walang manok. Sauce to go. Oo, kasi ang sauce, ang chokes to go, masarap kahit walang sauce. Ikaw palitan mo. Sauce pa lang, masarap na kahit walang manok. Sauce to go, masarap kahit walang manok. Ayun, Mikay, itayo mo yan, tapos bayaran mo lang ang consultancy kasi ako naka-invento ng pangalan. Sauce to go, masarap kahit walang manok. Diba? Itapat mo yun sa target mo doon. Ilagay mo doon sa katabi ng chokes to go, kikita yan Kasi dalawa na kayo doon. Kasi ang isang business guy, kumikita yan pag marami kayo magkakatabi. Diba? O tingnan mo, saan ba maraming pitsunan, diba sa Lalauma? O kasi ang dami nila doon. So sikat pag marami kang magkakalaban. Isang lugar. Right? Okay, so next one, let's move on. So nagtatax tayo, tinuturuan ko yung magnegosyo Yung negosyo kasi important na meron kang slogan. O passive income din to guys, no? Ang klaseng passive income din to. Number 1, yung sinasabi na kanina, interest sa bangko is a passive income. Interest example sa deposit, time deposit, or savings deposit sa bangko. Kumikita ka dun So interest income tawag natin doon.
So, pag-deposit sa bangko guys. Pag nanalo sa loto, huwag nang mag-isip mo sa ilalagay. Ilagay sa bangko kagad. Kasi pag di mo lagay sa bangko yan, nag-iisip ka, nababawasan mo eh. Hanggang, iba ang pera pag nabawasan ng konti, tuloy-tuloy na. No? Ipasok mo sa bangko yan para meron kang income sa bangko. Number 2, rentals. Ang rentals, ang rent guys, ito yung mga short term, example, isang taon, magre-rent sa'yo, rental. Pero pag isang lupa, ay i-renta sa'yo ng 25 years. Lease ang tawag natin dyan. Okay? So, ayun na. Alam pinagkaiba ng rent sa lease ha. Ang rental, ay lang. Ang lease, matagal. 20 years. Babayaran sa'yo. Lease ang tawag natin dyan. Example, lupa. 25 babayaran sa'yo. Upahan sa 25 years. Lease ang tawag natin. Yung pangatlo, royalties. So, kung kumikita ka sa royalties, ano ba yung royalty? Ito, example, no? Nagsulat ka ng libro. Tapos, nagbenta sa National Bookstore. So, mga benta, 20% sa'yo. Okay? Meron ba din mga mahilig magsulat, no? Baka may mahilig magsulat dito ng libro, no? Pag natin siya nagsulat ng libro, di ba? Makapal. Tapos yung libro, pag binenta sa National Bookstore, 500,000. 500 pesos. Sabi ng National, sa mga benta namin, 20% sa'yo. So 20% na 500 pesos, that is 100 pesos. Papayaran sila ng National Bookstore sa'yo. So kung nakabenta sila ng 10, isang araw, so that is times 100, that is 1,000 pesos. Papayaran sila sa loob ng isang araw. Right? Royalties, ang tawag natin dyan. Pwedeng libro, pwedeng kanta. Example, nag-compose si ang hilitan ng kanta. Ang gandang kanta, ginamit sa mga pelikula. Right? Babayaran siya ng producer ng pelikula. Royalty ang tawag natin dyan. O sa bawat download sa Spotify ng kanyang kanta, royalty ang babayaran sa kanya. O, di ba? Ang daming racket nila, no? Ang daming racket nila. Royalty. Okay? So, pwede isang pelikula. So, kaya nga bawal gamitin ang mga music sa video. Bawal yan. Pag in-upload mo yan, shutdown ng Facebook, lalabas doon, copyright issue. Ibig sabihin, gumamit ka ng kanta, ng music na hindi siya allowed. Hindi ka nagbayad ng copyright. Yan. Okay? O dividends. Ano ba dividends? Ito yung mga kita mo pag ikaw isang stockholder ng isang corporation. Example, si Jinky Platero. O si Jinky example, di ba? Stockholder siya ng company. Okay? The mga stock na hawak, example, meron sa 1,000 stock ng San Miguel Corporation. Tapos sabi ng San Miguel, the mga stock na hawak-hawak mo na 1,000, babayaran ka namin ng 10 pesos. So 1,000 times 10, that is 10,000. Dividends, tawag natin dyan. Dividendo. Pag stockholder ka ha. Iba sa Facebook, nag-invest sa shares of stocks. Kasi may kita sa stocks. As investment. No? Okay, number 5, annuity. Ito yung yung insurance, nagbayad ka ng insurance tapos binayaran ka insurance. Yan, example, aksidente ka. Binayaran ka. That is annuity. And number 6, prize winning, nanalo ka sa loto. Meron ba dito nanalo na sa loto? Meron ba sa inyo? Loto. Hindi lang yung maliliit lang ha. Pag maliit lang kasi, walang tax. Pero pag malaki ang winning mo sa loto, meron ng tax. Malaki ang tax eh. Ayan, so prizes and winnings are passive income. Nalo ko sa paraffle ng company December. 100,000 pesos. Price yan. Right? Yung awards is also different. Kasi ang prizes, premium no? Ang awards is in-awardan ka. Example, employee of the month, may 10,000. Income siya. Yung reward naman, example, meron kang napulot na pera sa nauli mo, reward. So, income.
Alright, nung iba naman yung gift, trust, devices, real estate, lift a person, ito yung mga sample ng mga pamanay, no? Example, meron kang lolo, mayamang lolo, parang sa pelikula, no? Yung grandfather mo mayaman, iniwanan ka ng millions of pesos kasi ikaw na nag-iisang apo. Ikaw lang titirang apo. Yan. 100 million pesos. Okay na ba yan? Okay, yung pamana pinag-usapan natin doon, yung pamana. 100 million pesos. Anyway, sabi ng abogado yun, sabi ng abogado, itong perang to, makukuha mo to pag tungtong mo sa edad na 18. So, hindi pa, no? So, pag tungtong 18, yung pera, makukuha mo na. So, passive income mo na yon, right? Oh, maraming mga pamanas. Alamin nyo guys, baka meron kayong lolo na long lost lolo, tapos mayaman pala siya. Hindi nyo alam, di ba? Pamamanahan kanila. So, bigla na kang yaman dyan, di ba? Passive income. Mga parang sa pelikula, no? Yan sa pelikula eh. Pelikula na Andrew E. Ganun eh. Bigla silang yumaman. Alright, so tayo sa next. Another types of passive income like ginto, no? Gold, you find a treasure. Those are examples of passive income. Alright, so let's move on sa ating next slide. Ito naman ay basis of classification of taxpayers. Ayan, maraming klase ng taxpayers, tatlo ang nagbabayad ng taxes. Okay? Yung una, that is corporation. We can classify the taxpayers based on are they corporation or individuals. Kasi ang corporation nagbabayad ng tax. Pag meron kang corporation, 25% ang tax na binabayaran nila. 25%. Pag individual, iba-iba yung level, no? Ang corporation kasi fixed yung kanilang taxes nila. Pero pag individual, yung tax na bayaran, iba-ibang percentage. Example, may 10%, may 12%, ganun. Pag individual, We can classify taxpayer into nationality. Depende kung ikaw ay Filipino citizen or a dual citizen. So pwedeng pwede kang citizen of the country tapos meron pa bang citizenship abroad, no? Or pwede you can classify depende sa residence, saan ka nakatira. Ang nationality guys is different from residence. Kasi hindi porke Pilipino ka ay nakatira ka sa Pilipinas. Pwede Pilipino ka pero hindi ka nakatira sa Pilipinas, no? That is, nationality is different from residency. Pag may nakatira sa Pilipinas, hindi naman Filipino citizen. Ibig sabihin yan guys, no? Mag-iba ang citizenship, ang nationality sa residency. Baka meron ditong dual citizen sila. Pilipino na siya tapos nasa American citizen pa siya. Or US citizen pa siya. That is dual citizenship. Okay. Class of income taxpayers, individuals. Maraming klase ng taxpayers na individuals. Unang-una yung resident citizen. Resident citizen, ito yung mga Filipino citizens na nakatira sa Pilipinas. That is RC. Resident citizens. So tayo ay RC. Kasi tayo ay Filipino citizen at the same time, resident ng Pilipinas. Right? Unless meron dito na hindi Filipino citizen. Alright? O yung ating letter B, non-resident citizen. So ano naman to? Filipino citizens, pero hindi nakatira sa Pilipinas. Ito na isang non-resident citizens. Right? So kung kayo makamag-anak abroad, yun ang tinatawag nating non-resident citizen. Kasi Filipino citizen sila, pero wala sila sa Pilipinas. Pero lang yung kamag-anak Charlie na yung kuya, baka Canadian citizen na yan. So, iba yun. Mga OFW lang, no? Mga seaman. So, those are, they fall in letter B. Alright? O letter C, alien. Pag sinabing alien ng foreigner, ito yung tinatawag yung AFAM, no? Mga AFAM na foreigner, tinatawag yung AFAM.
So alien taxation for taxation purposes, no? We call them as aliens, mga dayuhan, mga foreigners, no? O baka may kilala kayong ano, mga alien. So pag sinabi nating alien, letter C, resident aliens. Ito yung mga foreigners na nakatira sa Pilipinas. Resident alien, no? Nakita mong buwan sa Boracay. Hindi turista, ha? Ang turista iba, no? Ang turista, nag-visit lang dito, eh. May mga foreigners talaga na they went to the country para dito tumira. Yun yung mga resident, aliens na tinatawag natin. Right? So, letter D. Ito naman ang non-resident aliens. Dayuhan, foreigner na hindi nakatira sa Pilipinas. Okay? Magulo ba? Ito yung non-resident aliens na pag yan ay alien na engage in trade or business in the Philippines. Yung bang may negosyo sa Pilipinas, pwede naman dito nakatira, pa-visit lang dito. Pero may negosyo dito, ha? Example, pupunta dito, 2 araw lang, alisan naman. So sila ay alien, pero non-resident na hindi nakatira sa Pilipinas. Alright? Sir, bakit natin sila sinasama? Kasi nga, may business sa Pilipinas. So they will pay taxes. Right? May mga resident din na not engaged in trade or business in the Philippines. So ito yung apat na klase na individual taxpayers na sinisigil natin ng taxes. Right? Okay. Ang isang foreigner, guys, no? Pag pumunta ng Pilipinas, minsan matagal sila dito, no? Minsan saglit lang, minsan matagal. Pag yung alien, ay pumunta ng Pilipinas, tapos nag-stay dito ng 3 months lang. 3 months, 90 days lang yan, 90 days lang yan. Ang kanyang status ay alien, non-resident alien, doing business in the Philippines. 90 days lang, tama ba? 90 days? 3 months. Tama, that is 3 months. No? Isang alien is still in the Philippines for 90 days lang. Ang kanyang status ay non-resident alien not doing business in the Philippines. Kasi saglit lang sa dito. 90 days lang, eh. Alright? But if that alien stayed in the Philippines for a period of 6 months, 6 months is, yan? Ilang months ang 6 months? Ilang days ang 6 months? Ilang days ang 6 months? That is 180 days. Right? 6 times 30, that is 180 days na. Pag yung alien or foreigner ay nag-stay sa Pilipinas ng 180 days or 6 months, ang kanyang status ay non-resident alien doing business in the Philippines. Ibig sabihin, pag matagal ka sa Pilipinas, you will be considered as doing business in the Philippines. Kasi matagal ka, eh. Right? Pero pag saglit ka lang dito, wala kang business na ginagawa sa Pilipinas. Ibig sabihin yan, mga foreigner dito, no? Pag sila ay malapit ang mag 180 days, lumalabas na sila ng Pilipinas, no? Kasi pag hindi, abutan sila ng 180 days. Right? Pag inabutan sila ng 180 days, yung kanilang tax babayaran ay iba na ang rate ng tax nila. Pero pag below 180, mas mababa ang tax sa kanilang babayaran. Okay? Ayan. Kasi siyempre, pag nag-negosyo ka, at ang tax mo. Pag hindi ka nag-negosyo, mababang tax mo. Yun ang sabihin ng 180 days. Kaya iba, nag-exit. Pag malapit ng 180 days, exit. Para di sisingilan ng taxes na pang business. Yan. That is the alien. Alien? Alright. So that is the last slide for today. Alright, this has been Dr. Cortez for signing off. This one, thank you for attending. See you next time around sa ating next lesson. For the meantime, bye everyone.